Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Diskarteng Wise. Diskarteng Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Diskarteng Wise. Diskarteng Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ayan, magandang araw sa ating lahat, sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po sa pinakabagong programa ng ating himpilan, ang Diskarteng Wise. Layunin ng programang ito na gabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa mga praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas! Magandang hapon, Leo. Magandang hapon sa ating mga tagapakinig at tagapanood. Ayan, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa mga gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan nyo ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 13 buwan ang inflation nitong Pebrero. Bukod dyan, tatalakayan din natin ang mga epekto ng pagtaas ng langis sa pandaigdigang merkado. At kung may oras pa tayo sa ikalawang bahagi ng ating programang Diskarteng Wise, pag-uusapan po natin ang pag-invest sa ginto. Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya. Diskarteng Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Ang una nating balita, patuloy na bumilis ang inflation noong Pebrero at umabot sa pinakamataas na antas sa loob ng 13 buwan, bunsod ng mas mataas na presyo ng pagkain, non-alcoholic beverages at pabahay at utilities ayon yan sa datos na inilabas ng Philippine Statistics Authority nitong Huwebes. Tumaas ang consumer prices ng 2.4% noong nakarang buwan, mas mabilis kumpara sa 2% noong Enero at 2.1% noong Pebrero 2025. Ito na ang pinakamabilis na pagtaas sa loob ng 12 buwan mula nang umabot sa 2.9% ang inflation noong Enero nitong nakalipas na taon. Jonas, ano ang mga pangunahing dahilan kung bakit umakyat ang inflation ngayong Pebrero? Isa sa pinakamalaki dyan, yung restaurants, yung impact ng mga gasto sa restaurants. Pangalawa, nandyan yung non-alcoholic beverages. Tapos may a certain component na merong mga presyo ng pagkain, tulad ng vegetables, mataas pa rin. Pero isa sa mga nagbabatsa na tatamaan tayo ay yung impact ng pagtaas ng langis. Mm-hmm. So yung ini-expect natin na nitong Pebrero na 2.4, sa Marso, ngayong buwan, ang epekto sa atin siguro ang aking tinatayang estima dyan nasa mga 2.8%. Oh, may Marso. For Marso, so medyo pataas.
So pero ito ay nasa sakop pa rin ito doon sa datos na tinitingnan ng Bangko Sentral na nasa 2 to 4%. Ano po ang ibig sabihin niyan, no? Hangga't nandoon tayo sa 2 to 4%, ito po ay isang magandang sinyales pa rin na maganda yung ekonomiya. Hangga't ang inflation ay nakokontrol sa batayan na 2 to 4%. Yun nga no. Batay naman sa 5 araw na trading sa Means of Platts Singapore, inaasahang mangunguna ang kerosene sa pagtaas na may halos 24 pesos and 92 centavos kada litro. Tinataya naman tataas ng 19 pesos and 62 centavos ang kada litro ng diesel, habang posibleng umakyat ng 10 pesos and 43 centavos ang gasolina. Iaanunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final na adjustment bukas. Jonas, ano ang maaaring gawin ng pamahalaan upang mapagaan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng langis? Well, wala talaga tayong magagawa para ma-prevent na umakyat yan. Ang dalawa lang klase na pwedeng gawin is ang pakikipag-usap sa mga kumpanya ng langis na either isang one-time, big-time yung malaking taas o iga-gradual natin, no? Madali sana kung pumayag sila sa gradual kasi binibigyan natin buwang na baka naman matapos itong gera na to sa mas madaling panahon kaysa sa mga nababasa natin ngayon. Kasi pag tinaas natin agad, talagang makikita agad natin yung epekto sa ating ekonomiya. Kaya ang maaari nating gawin kailangan natin gumawa ng mga austerity measure, Kumbaga tayo sa ating sarili at ating kabahayan gumawa tayo ng mga hakbang para makatipid, Kamukha nga nitong Biyernes, inatasan ng Malacanang ang lahat na ahensya ng pamahalaan na tiyaking mahigpit na ipinapatupad ang mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Kabilang sa pagtitipid ay ang pagtatakda ng 24 degrees Celsius sa mga aircon, paggamit ng sleep mode sa mga kagamitan, at pagpatay ng ilaw at electronics tuwing break at pagkatapos ng oras ng trabaho. Kailangan din gumamit ng virtual meetings, bawasan ang official travel, paghusayin ang fuel efficiency, at limitahan ang paggamit ng elevator. Upang higit pang makatipid, ipatutupad ang 4-day on-site work week simula ngayong Lunes na may isang araw na work from home, habang tinitiyak na tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. Sa tingin mo, Jonas, sapat na ba ito sa parte ng gobyerno bilang tugon sa tumataas na presyo ng langis, o baka meron pang ibang pwedeng gawin? Ito ay mga mitigating measure na ginagawa ng ating pamahalaan para kumbaga medyo mapababa ang gastos. Pwede pa rin gumawa ang gobyerno ng mga hakbang ng mga subsidies, especially doon sa mga marginalized na talagang tatamaan, na ang pagkukunan niyan yung kita doon sa excise tax sa gasolina, So targeted spending, pwedeng hindi naman ito permanente, so habang may gera, yun ang binibigay para makapakita lang na talagang ginagawa ng gobyerno lahat ng pagtitipid at pagtulong sa mga marginal sectors, Hindi kasi natin pwedeng gawin lahat, Minsan talaga ito yung kumbaga ito yung mga pangyayari na hindi nating inaasahan, na wala tayong kakayahan na gawan ng paraan dahil ito ay wala sa space natin, lalo na itong langis na ito. Lalo na tayo isang net importer, kaya talagang ang pinakamadali lang nating gawin medyo bawasan ang paggamit, tulad nga nung example na yung isa sa mga guidelines sa sinabi mo, yung pag-taas ng pag-adjust ng temperature ng kuryente ng aircon, So kung dati sanay ka sa mga medyo 20 or lower,
ilagay mo lang sa 24 na komportable ka para mas makatipid ka sa kuryente. Kuryente, oh. So para kumbaga isa yan. Yung iba naman, habang medyo kaya mo pa na malamig, huwag ka munang gumamit ng electric fan. 'Di ba? O habang malamig pa, paandarin mo na yung electric fan mo para umikot yung malamig na hangin, ano? Ayun, ito nga sinabi pa ni Department of Finance Secretary Frederick Go na makikipagpulong ang mga economic manager ng bansa sa mababang kapulungan upang talakayin ang posibilidad ng pansamantalang pagbaba ng excise tax sa langis sa gitna ng patuloy na pagtaas ng pandaigdigang presyo ng fuel. Ayon kay Go, ang naturang hakbang ay isang posibleng precautionary measure, ngunit kailangan pa ng masusing pagtatalakay at pag-aproba ng Kongreso. Dagdag pa niya, magsisilbi itong emergency tool na maaaring gamitin ng Pangulo upang protektahan ang mga consumer. Makakatulong ba ang pagtapyas o pagtanggal ng excise tax sa langis, lalo na't may nagsabi na makakatulong lamang ito sa mga gumagamit ng sasakyan at hindi direktang makakatulong sa may hirap? Alam mo, dalawa ang tingin. Pwedeng ganyan yung tingin ng ibang. Isa, syempre, kung titingnan natin, malaking epekto sa transportasyon, lalo na pag nag-angkat tayo ng mga bilihin, ano, yung mga imports natin. Ang pagta-transport yan, ano, galing sa port, papunta doon sa factory, papunta sa supply chain. Lahat yan gumagamit 100% ng crudo, lalo na yung diesel. So talagang maapektuhan tayo. So kaya kailangan isa ito sa mga measures na pwedeng gawin. Tulad nga ng sabi ko, kahit hindi isuspend yung excise tax, pero yung portion na kikitain ng gobyerno, pwedeng magbigay ng subsidy sa publiko, no? Especially doon sa mga jeep o sa mga buses na para hindi magtaas ng presyo, 'di ba? Ng transportasyon, para hindi naman masyado maapektuhan ng ating mga mamamayan. So, targeted subsidy ang pwede ring magawin. Yun lang, ang maganda, merong mga potential measures na available sa ating Pangulo para makapag-desisyon siya ng mabuti. Kaya kailangan na kumbaga ang ating Kongreso at ang ating Finance Secretary baka kasundo sila bago mag-March 18 kasi magre-recess ang ating Kongreso. So kailangan mapabilis yan bago sila mag-recess. Di ba gaano kaya usually Martes nag-i-increase, no, yung mga ang langis. So gaano kabilis kaya ang epekto nito sa atin, especially yung mga lalo na yung mga gumagamit talaga ng sasakyan, lalo na yung pang-delivery, di ba? Kunyari, yung mga gulay galing ng Baguio, pinadala dito, o di mas mataas na ang krudo nila, maipapataw kagad kaya nila yun, yung taas sa pagkain, sa mga vegetables, gano'n? Siguro talagang mararamdaman natin yan sa palengke, kaya kailangan pinag-iigting yung pagtingin, lalo na sa ating DTI, titingnan ng mabuti para tulad ng sabi ng Pangulo, kailangan tingnan ng mabuti at wag naman daw gamitin itong sitwasyon para magtaas o kumita. So kailangan yung price monitoring ng DTI makita natin. At sa ating mga mamamayan, sigurado po tingnan natin linggo-linggo kung ano yung impact sa atin, no? So yung iba, pwedeng kung meron tayong spare na pera, either bumili tayo ng probably good for 2-3 weeks para makatipid tayo sa biglang pagtaas, no? Kung kaya. Pag hindi, kailangan gagamit tayo ng kaya nga babalik tayo sa budget economy. So hindi natin kaya bumili ng isang bote ng shampoo, baka kailangan muna puro sachet, di ba? So iyan po yung mga kailangan nating gawin, no? Hindi naman po kung kaya, meron po tayong konting puwang na mag-imbak ng konting canned goods, mainam po yan para
kumbaga hindi kayo laging pupunta sa supermarket, gastos din 'yan, 'di ba? Oo So nga. kung pwedeng hindi lagi-lagi at kung merong kakayahan, gawin natin para kung ano man matipid natin, pwedeng savings na 'yan. Mm. Ito lang matanong ko lang, no, naisip ko lang kasi hindi ko matanda ko sino nagsabi, pero may posible bang magdeklara si Pangulong Marcos ng state of national emergency sa ganitong sitwasyon? Pwede naman pero wala naman, kumbaga dapat gawin muna natin at saka hindi pa naman ito kumbaga ganun ka lala. Mm. Ito ay kumbaga sa kung humaba ito, no, tulad ng pag-uusap natin nung isang linggo, ang una agad assumption na scenario 1 natin yung 50%, no, na probability, baka short-lived lang ito. So tinitingnan natin na sana baka yung dati nang nangyari last year na 12 days, baka naman ngayon talagang kumbaga madilim ang tingin natin. Oo nga. Pero baka naman sa mga susunod na 7 araw pwedeng magbago. So kumbaga lahat ng ginagawa ng ating mga economic managers is para bigyan ang Pangulo ng options kung anong gagawin. So kung talagang maglalala ito at hindi na natin nakikita yung medyo optimistic view at magiging hahaba itong gera na to, yung susunod na probability ko na 30%, tumataya sa mga 3 months hanggang 9 months na gera. So pag ganun katagal, syempre ang nakikita natin malaking problema ay ang akyat ng presyo ng langis sa 100. Pag sumipa na yan ng 100, then dyan baka pwede nang mag-isip ang ating Pangulo kung i-declare ang state of emergency. Kasi isa po yung isang hakbang na para medyo ma-soften yung blow ng impact, no? So although hindi naman po agad-agad dapat na gumamit, no? Kasi sa isang state of emergency, lalo na pag minsan state of calamity, 'di ba? Merong 60 days na medyo hindi gumagalaw yung presyo. Yan, Problema naman natin diyan supply. Kaya Kailangan meron tayong pagpasok talaga ng supply. So as much as possible, mas maganda, mas mainam na free market forces. Kumbaga talagang hindi tayo nag-a-adjust ng presyo. So kumbaga unti-unti lang. Kaya nga ang pakiusap ng Pangulo at ng ginagawa ng ating economic managers para manageable yung pag-ano ng mga presyo. Kung kaya nating i-absorb. Pag hindi na kaya, unti-unti yung adjustments para hindi magkaroon ng tinatawag na shock. Ang gusto po nating hindi mangyari na ang ating mga mamamayan, ang ating mga nagtatrabaho humingi ng additional na sweldo, no? Yun, oo. Kasi ang nagiging effect niyan ay isang yan yung tinatawag na second round effects ng inflation. Kasi pag nagtaas ka ng sweldo, tataas ulit yung presyo, ipapasa ulit sa consumer yung pagtaas na yan. Kaya medyo mahirap. Oo. No? Oo. Kaya ako lang naman nabanggit yan kasi nga iniisip ko kung paano nga ako nagkaroon ng state of national emergency at nagdeklara ng 60-day price freeze. So di mas mabigat yan sa industriya natin kung sakaling mangyayari. Oo, mahihirapan ngayon. Siyempre, mahihirapan naman ng pag-angkat. Siyempre, yung mga supplier baka hindi naman agad-agad makapag-provide, no? Oo. So kaya kailangan minomonitor ngayon yung mga presyo at saka supply. Naniniwala naman ako na dahil nga meron tayong port congestion, na nakapag-angkat tayo bago nung magkagera. So kumbaga hindi ho tayo dapat kabahan, no?
nakikita kasi nung yung kumbaga yung ating pag-estima sa ekonomiya na simula nung third and fourth quarter mahina. So kaya yung mga nakikita nung supply chain o sige baka itong 2026 recovery na. So may supply tayo. So ngayon sana hindi magkaroon ng disruption para hindi lumala lalo, no? Although talagang mararamdaman natin ang mga natatamaan ngayon dahil dito unang-una yung transportation at saka logistics. Kasi yan ang mga gumagamit ng gasolina, no? Susunod diyan yung aviation at saka tourism, no? Tatamaan din sila. Kaya nga, Kasi siyempre pag sumakay kayo ng eroplano, 'di ba? Tapos siyempre iikot ka kung saan-saan, tataas ngayon, kaya ba nilang i-absorb yung pagtaas ng gasolina, 'di ba? So yung ticket ito, minsan merong din ina-add na fuel surcharge, 'di ba? So ngayon yung susunod tulad ng manufacturing, tatamaan din sila kasi siyempre kailangan nila ng kuryente para tumakbo ang mga makina nila, no? Hindi pa natin alam kung kailan gaano kalaki ang itataas, no, ng kuryente, pero nabanggit natin nung isang linggo na parang nagbabatyat ng mga 2.2 centavos yung projected. So hindi natin alam kung magtataas pa. Oo nga. Kaya tapos of course, siyempre yung construction din, dahil inaangkat din nila yung mga raw material, so pwedeng tumaas din, 'di ba? So yan yung mga tatamaan. Kaya mainam talaga na mag-ano tayo sa renewable energy, ano? Yung mga solar. Oo, dapat talaga gandahan natin. Total naman talagang maganda naman ang ating portfolio ng ating kuryente dahil meron tayong geothermal, meron tayong hydro. Gusto lang natin dagdagan ng solar at saka tulad ng wind para mas less dependent tayo doon sa langis. Yun nga. Dahil ang isa sa mga malaki natin yung katulad ng coal. 'Di ba? So nakaka-pollute. So yan ang mga kailangan lang natin i-manage, no? Okay, nako, eto pa, isa pang hindi magandang balita. Humina ang mga financial market ng Pilipinas nitong Biyernes kung saan muling bumaba ang halaga ng piso kontra sa dolyar para sa ikapitong sunod-sunod na araw at umabot sa pinakamahinang performance nito sa mahigit 5 linggo, habang patuloy na sinisiyasat ng merkado ang epekto ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Nabawasan ng 37 centavos ang piso at nagsara sa 59 pesos kada isang dolyar mula sa 58 pesos and 63 centavos nung Huwebes. Ito na ang pinakamataas o pinakamahinang antas mula nang magsara ito sa 59 pesos 0.085 centavos noong Enero 27. Inuugnay naman ang paghina ng piso sa mga pahayag ni Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. na nagbabanggit ng posibilidad ng paghigpit sa monetary policy dahil sa pangamba sa inflation. Ayon sa BSP, maaari itong muling magtaas ng interest rates kung tumaas sa $100 ang kada bariles sa presyo ng langis. Sinabi naman ni Remolona na maaring lumampas sa target range ng central bank ang inflation kung magpapatuloy ang pagmahal ng langis. Nako Jonas, bakit nagdulot ng pangamba sa merkado ang posibilidad ng pagtaas ng interest rate ng BSP? Ano ang epekto nito? Ito magandang tanong yan, Leo, ano? Kung matatandaan mo ang inflation rate, yan ang kumbaga yan ang tinitingnan natin lahat, lalo na pagdating sa pagtaas ng presyo. Dahil nga nagbabatya na yung inflation tumaas ng 2.8. Ang ating mahal na governor ng BSP, ano, ang iniisip niya na pag nag 100, parang hindi muna tayo kayang magbaba ng interest rate, no?
Ngayon, bakit niya kailangan magtaas ng interest rate? Yun, oo. Kasi kailangan niya ang interest rate ano yan parang ah, ini-influence niya yung dapat gawin natin. Mm. Pag mataas ang interest rate, mas maeengganyo ka maglagay ng pera sa bangko kasi tataas yung interest rate. Mhm. So, ngayon, bakit importante 'yon? Kasi pag mataas yung interest rate, iisipin mo, bibili ka ba o magsi-save ka na lang? Oo nga. Pag nag-save ka, mas lumalaki ang perception at saka pwedeng mangyari na hindi tataas yung inflation kasi magsi-save ka na lang ng pera. Mas makakatulong sa ekonomiya 'yon kaysa yung gastos ka ng gastos. Mm. So, kaya kumbaga, kaya niya sinasabi na baka itaas niya yung interest rate para hindi tayo lahat gumastos at kumbaga ano lang yung kaya natin, Mhm. yun lang yung meron. Kaya para merong supply, hindi biglang tataas yung presyo, hindi tayo mag-aaway-away, Ah. 'di ba? Oo. So, makakatulong yun sa economy. So, isa yan sa mga hakbang na para hindi lalong magtaasan yung presyo. Kasi pag nagkakaroon ng kakulangan sa bilihin, Mhm. 'di ba? Para magkaroon ng supply, ibig sabihin para maglabas yung iba diyan kung may tinatago sila, Mm. gusto nila mataas na presyo. Kaya Siyempre, isa oo. ito sa mga unang-unang sinabi ng ating pangulo na dapat tingnan ng DTI at mga ibang ahensya para wala tayong mga negosyo na nagte-take advantage dito sa sitwasyon na ito. Ito naman para sa mga OFWs na mga nagpapadala ng pera, paano makakaapekto ang paghina ng piso? Ngayon, kailangan targeted lang ang pwede nilang padala dahil nga Oo. medyo humina. Mm. Kung ano lang ang kailangan ng ating pamilya sa Maynila, yun lang ang ipadala natin. Hindi kumbaga kung ang regular na pinadadala natin 15,000, dapat 15,000 pa rin. Kailangan meron silang itago muna lalo na dun sa ating mga kababayan na nasa Middle East. Oo. Kailangan meron silang extra money na kung lalong lumala ito doon sa kanilang pinagtatrabahuhan at kailangan nila mag-evacuate, kailangan may pera sila. So kailangan medyo mag-hold off sila ng mga pinadadala, padala lang nila kung ano yung kailangan. Mhm. At kung talagang may sobra naman, kahit magpadala sila, dapat inilalagay sa time deposit para Tama. mag-build ng savings. Kasi parang sigurado sila pag kinailangan, madali nilang makuha. 'Di ba? Either ilagay lang sa savings deposit o doon sa time deposit para number one, nakaka-build ka ng savings at the same time, sigurado ka na meron kang magagamit kung magkaroon man ng emergency. Nako, eto Jonas, tingin ko napakagandang tanong nito. Ano sa tingin mo ang mas malalang panganib para sa Pilipinas? Ang pagtaas ng presyo ng langis o ang paghina ng piso? Alam mo, pareho. Kung titingnan natin ang mas malaki ang impact ng pagtaas ng langis. Kasi talagang kumbaga nararamdaman natin sa lahat ng bagay. Isa, transportation. Pangalawa, kuryente. So mas nararamdaman natin yung impact nila. Hindi katulad ng piso. Ang isang paghina ng ating pera, for every 1 peso depreciation, ang impact sa inflation, maliit lang, 0.04%. Oh. So, napakaliit lang, kumbaga, ang epekto ng paghina ng piso kaysa doon sa mga ibang bagay. So, syempre, kaya natin nasasabi yung langis kasi maraming aspeto ng ating buhay ang natatamaan ng langis, 'di ba? Kasi deliveries pa lang papuntang palengke, tamaan ka na, 'di ba? Ngayon, syempre,
pag nabili na yung mga gamit na yan, siyempre dadalhin doon sa factory. Pag na-manufacture na, ipadadala ngayon sa mga department store, lahat. So meron na naman kumbaga doble-doble o patong-patong na tama ng impact ng transport at saka kuryente, especially nung manufacturing. Kaya parang mas nararamdaman natin yon. So yun yung mga, kumbaga, kung yun ang ating titingnan, no? Kaya yung iba, dahil nga dito sa mga pangyayari na ito, nakikita natin yung iba, babanggitin ko lang, bumibili ng gold. 'Di ba? Kasi yung gold, nakikita nila na parang ito ay isang pamamaraan para kumontra sa impact ng inflation. Kasi talagang ang gold parang nagpapakita na yung value ng metal na yan hindi natitinag. Ngaya nga, 'di ba, may kanta na gold, always believe in gold. Oo. 'Di ba? So parang kumbaga talagang simula ng panahon pa ni Kristo, 'di ba? Meron na value yung gold, yun ang ginagamit na pera. So yan ngayon yung kumbaga kung bakit nag-i-invest yung iba. So sa ating mga kababayan, ang pinakamadaling way na mag-invest diyan, bumili kayo ng alahas. Yung iba bumibili ng physical gold. Siguraduhin po may certificate. Tapos yung iba bumibili ng exchange traded fund. So financial naman po 'yon. So you can reach your broker para makabili kayo niyan so that makapag-participate kayo pag lumakas yung dollar o humina yung tumaas yung value ng gold versus the dollar. So kumbaga parang ang tawag po diyan hedge. So ngayon hindi naman po kailangan 100% ng ating investable funds. Kailangan lang po yung mga 5 to 10%. Bakit? Kasi yung gold hindi naman po pwedeng may hawak kayong gold, pumunta po tayo sa McDonald's, pakita po natin yung maliit na gold bar, hindi po kayo susuklian. So, isa kaya po tinatawag siya na alternate investment kasi hindi po siya as liquid. Na tulad po ng may pera kayo, may time deposit kayo, sinabi nyo sa bangko nyo, kailangan mo yung pera, nabibigay sa inyo agad ng pera. So, it's an alternate investment. So, hindi po siya ganon ka-liquid. No? Mabuti po sa ibang mga bansa, madali po 'yan. No? So, tulad po ng condition ngayon, tamang-tama lang po na pag-usapan natin ni Leo ang inflation, tamang-tama po yung either pag-invest sa gold o pag-invest sa silver. Yun po yung isang alternatibo lalo na sa ating mga kababayan na nasa Middle East na marami po nagbebenta ng gold. Basta siguraduhin nyo lang po na yung binibili nyong gold may certificate at saka may authenticity. Ayan, kaya next week pag-usapan natin yan ng husto, no? Nako, wala na po tayong oras. Sa susunod na linggo, sana naman maganda ang balita natin, ano? So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.370 MHz, 9.925 MHz, at 12.120 MHz. Napapakinggan din po tayo via live audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo. Ako po si Jonas Ravelas. Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise. Discarding Wise.
Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.